Ano ang top of mind natin kapag nababanggit ang Canada, maple syrup, Tim Hortons coffee, mga Filipino-Canadians na umaabot na sa 1 milyon? O parang Amerika rin, mas mabait nga lang ang mga Canadian. At dating mag-besties ang magkapitbahay na Canada at Amerika. Pero ito ang bago, nagiging malapit na ang Canada sa Pilipinas. Hello, ako si Marites Vitug, Editor-at-Large ng Rappler. And this is Hindi Ito Marites. Hindi ito chismis. Everything I discuss here is based on verified info. In other words, hindi Marites. Happy Canada Day! Dahil binabawasan na ng Canada ang kanyang pagiging dependent sa Amerika, pinapalago niya ang relasyon niya sa ibang bansa sa Europa at Southeast Asia. Kasali dito ang Pilipinas. Tingnan natin sa larangan ng security. Una, meron na tayong Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA with Canada. Ibig sabihin, mas madali nang mag-joint exercise at training ang mga sundalo natin. Sabi ng Canada, ang Pilipinas ang unang Indo-Pacific country na may Visiting Forces Agreement sila. Pangalawa, may access ang ating Coast Guard at Navy sa Dark Vessel Detection System ng Canada. Kaya na natin ma-detect ang mga vapor kahit naka-off ang kanilang automatic identification system. Pangatlo, aktibo ang pagdalaw dito ng mga Canadian warships at pagsali nila sa mga military exercise. Noong 2023, 2 Canadian Navy frigates ang dumaong sa Pilipinas. Ang isa ay sumali sa Sama-Sama, ang Joint Navy Exercise ng Pilipinas at Amerika. Nasundan ito nitong August sa Exercise Alon 2025, isang biannual military exercise ng Pilipinas at Australia. Sama-samang naglayag ang mga Navy ship ng 3 bansa sa El Nido, Palawan, at nag-drill din sila malapit sa Scarborough Shoal sa bandang Zambales. Noong 2024, 2 multilateral na maritime exercise ang sinalihan ng Canada sa West Philippine Sea. Kasama din sa mga iyon ang US, Japan, Pilipinas at Australia. Itong Enero, nagpatrol ang mga naval at air forces ng Pilipinas, US at Canada sa West Philippine Sea. First time na nangyari ito. Lumalakas ang momentum para sa mas malapit na relasyon ng Manila at Ottawa. Ang tanong, masusustain kaya ito? Kaya ba ng Canada na maging present sa ating region kung saan agresibo ang China? Ayon sa Indo-Pacific Strategy ng Canada, ang China ay isang disruptive global power. Ito ang pahayag ng Canada. We must all abide by international rules. We will work together with regional partners. Canada, inaasahan namin na tutuparin niyo ang inyong promise. Para sa buong storya ng relations between the Philippines and Canada, i-download ang Rappler Communities app.